Matinding pagbaha ang naranasan sa ilang kalsada sa Metro Manila nitong weekend kasunod ng naranasang pag-ulan. Sa Quezon City, mas matindi pa raw sa Ondoy ang naranasang pagbaha. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Ayon sa Quezon City Engineering Department, hindi naman talaga sapat yung drainage system ng syudad sa dami ng binuhos na ulan nitong Sabado. So nasa 50 millimeters of rain lang per hour ang kakayanin ng drainage system ng Quezon City. Pero yung bumuhos noong Sabado at its peak ay halos 100 millimeters of rain o doble sa kakayaning kapasidad ng drainage system. Kaya umapaw daw yung tubig na nagdulot ng mga pagbaha sa kalsada. Isa sa matinding pagbaha ang portion ng Mother Ignacia Avenue malapit sa EDSA na parang rumaragas ang ilog na yung itsura. Ayon kay Engineer Mark Del Peral, siya yung head ng Quezon City Engineering Department, nang umapaw na ang tubig sa kalsada, bumuhos na ito sa Mother Ignacia dahil mababang bahagi ito ng kalsada. Maliban dyan, bago matayuan ng mga istruktura, posible raw kasi na swamp area ito. Ibig sabihin, natural na daluyan ng tubig. May mga lugar daw noong Sabado na hindi maituturing na flood-prone area pero binaha. Ilan lang dito yung compound ng Ateneo de Manila. Pero malapit yung lugar na ito sa mga identified na flood-prone area. Sa Katipunan, yung kalsada sa tapat ng Ateneo, nagmistula raw itong dam kung saan naipon na yung tubig dahil naharang ng Center Island ang tubig na rumagasa mula sa Ateneo compound patungo sa creek. Pero kung nasunod lang daw sana yung drainage master plan ng Quezon City ay bago nang magtayo yung DPWH ng mga flood control project, hindi sana naranasan yung ganitong pagbaha nitong Sabado. So nasa 27 billion pesos yung identified budget para maipatupad yung drainage master plan ng Quezon City. Mahigit 14 billion pesos na so far yung ginastos ng DPWH sa mga flood control project sa Quezon City na hindi naka-coordinate sa City Hall. Kung ito raw ay naka-coordinate lang, sana nadagdagan yung capacity ng drainage system. Kung sa ngayon ay nasa 50 millimeters, maaari raw naging 70 millimeters per hour ang capacity ng drainage system, kaya't hindi ganun kadami sana yung umapaw na tubig. Kung naipatupad din daw sana ng maayos yung flood control, halimbawa, naipalaki yung capacity ng San Juan River kung saan pupunta yung karamihan ng tubig mula sa Quezon City, naiwasan sana yung matinding pagbaha na naranasan nitong Sabado. Rafi? Maki, may nabanggit ba yung Quezon City na kagyat na kanilang gagawin para hindi na ito maulit or nagbabala sila na pwede pa itong maulit? Dahil syempre malalaking proyekto yung kailangan para masolusyonan talaga ito. Posible pa, no, Rafi, na mangyari pa to. Pero remember, medyo abnormal yung nangyari nung Sabado. Talagang doble nga dun sa dami ng normal na doble, yung napakarami ng binuhos na ulan. So kung mangyari uli yan, posible yung ganung eksena na nakita natin itong Sabado. So kung ano yung gagawin nila, of course, what they've been trying to do is implement the drainage master plan ng Quezon City. Kasi doon napag-aralan na nila pati yung bilang ng dami ng ulan na bubuhos, kung saan dapat, anong klaseng proyekto, may mga areas na hindi dapat halimbawa pumping station ang nilalagay dahil kung ipapump mo yung tubig, edi magbabaha lang sa kapilang lugar dahil hindi naman tayo coastal area dito sa Quezon City. So, ang ginagawa lang nila at inaapila lang nila lagi, sana kung i-coordinate lamang yung mga flood control projects sa Quezon City dahil may nakahanda naman ng master plan para dito, mas mapapaganda or hindi na natin mararanasan yung ganung katinding pagbaha tulad noong Sabado. Rafi. Maraming salamat, Maki Pulido. May mga nahuli o di kayo natikitan sa Oplan Galugad ng mga pulis Quezon City. Kabilang sa kanila ang isang balikkulungan matapos mahulihan ng hinihinalang shabu. Balita hatid ni Bea Pinla. Nakayuko at nakaposas na ang kamay ng 29 anyos na lalaking ito matapos mahulihan ang dalawang maliit na sachet ng hinihinalang shabu sa Oplan Galugad ng pulisya sa Barangay Kaligayahan, Quezon City. Ang suspect, balik kulungan matapos mahuli noon dahil din sa iligal na droga. Dumayo siya so possible talaga meron dito na mga kasamahan siya. Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect. Dalawang lalaki rin ang naaresto matapos mahuli sa aktong naglalaro ng Kara Cruz na may higit 1,000 pisong taya.
4 na motorsiklo ang na-impound ng mapuna ang mga pasong dokumento nito, habang 19 na tao ang natikitan dahil sa paglabag umano sa mga ordinansa ng lungsod tulad ng curfew para sa mga menor de edad. Ika-4 na magkasunod na linggo na ito na nagsagawa ng Oplan Galugad ang pulis Quezon City. Mahigit 100 pulis ang idineploy. Ito yung napili natin na barangay kasi mostly yung mga nauhuli namin dito nanggagaling. Kaya dito tayo nagsagawa ng Oplan Galugad. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 23 years and counting. Kasama pa rin natin sa pagtutok at pagsaksi sa mga pinakamalalaking balita at informasyon si Pia Arcangel. Muling pumirma ng kontrata ang GMA Integrated News Anchor para sa late night newscast na saksi at ng 24 oras weekend. Present sa contract signing sina GMA Network President and the CEO Gilberto R. Duavit Jr., GMA Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle S. Seva. Sa isang video message, binati at nagpasalamat din si GMA Network Chairman Felipe Algozon sa husay at dedikasyon ni Pia sa paghahatid ng balita. Si Pia hindi lang naghahatid ng impormasyon sa TV kundi pati sa online platforms. Nagpasalamat si Pia sa lahat ng oportunidad at natutuhan niya sa Kapuso Network. Hindi lang daw trabaho para sa kanyang GMA kundi ikalawang pamilya at tahanan na niya. Congratulations, Pia! Kita sa CCTV ang babaeng yan na naglalakad-lakad sa sala ng isang bahay sa Haro, Iloilo City. Umakyat siya sa ikalawang palapag at pagbaba, may dala ng plastic bag. Doon pinaniniwalaang inilagay ng babae ang ninakaw umano nitong mahigit 100,000 pisong cash. Batay sa investigasyon, nitong Agosto lang nang mamasukang kasambahay sa pamilya ang suspect. Sa pakikipag-ugnay ng biktima sa mga kaanak ng suspect, wala na umano ito sa kanilang bahay. Inaghanap ang suspect na nahaharap sa reklamong qualified theft. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong nakakaranas tayo ng pabugso-bugsong pagulan. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali po sa kanila at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, nasaan na po yung lokasyon ng binabantayang low pressure area sa loob ng PAR? Well, kaninang alas 8 po ng umaga, yung binabantayan nating low pressure ay tinatayang nasa layong 670 kilometers east-northeast of Biracatan, Duanes. So offshore pa rin pero yung malawak na kaulapan nito ay nakaka-apekto na nga sa ilang bahagi ng ating bansa, in particular na dito nga sa may bandang Bicol region. Pinalalakas pa po ba ng LPA yung hanging habagat at saang lugar yung mga direktang maapektuhan? Tama po, no? In some ways, pinalalakas nito or na-impluensya nitong low pressure yung hanging habagat. Kaya ngayong araw po, inaasahan natin na posibleng makaranas ng mula 50 to 100 mm of rain itong lalawigan ng Quezon at Camarines Norte dahil sa low pressure. Samantala, same amount, 50 to 100 mm of rain, posibleng maranasan din po sa lalawigan ng Palawan at Occidental Mindoro dahil naman po sa habagat. Kaya pa rin po natin, no? Yung maging abiso pa rin yung mga kababayan natin dyan sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Opo. May analysis na po ba yung Pag-asa doon sa binuhos na ulan nitong weekend? Dahil napaka-unusual doon po, talagang doble doon sa normal rainfall. Well, kung titingnan nga po natin, no, yung naganap nung nakaraang Sabado kasi ay dulot na isang malaking thunderstorm activity over the Quezon City area. At monitoring nga natin, halos yung 1 hour na peak na ulan nito ay nahigitan pa yung 1 hour na peak na ulan ng Bagyong Ondoy. Although, nakakonsentrate lang talaga yung ulan dito sa Quezon City. Kaya yun nga, naranasan yung matitinding pagbaha dito sa area. At posible naman pong mangyari ito from time to time kapag may mga localized thunderstorm. Kaya ang Pag-asa po ay nagpapalabas ng tinatawag nating mga thunderstorm at saka heavy rainfall advisory bilang part ng tinatawag nating nowcasting na usually ang coverage lang up to 3 hours. Ayun nga po. So yun ang key po doon, talagang localized lang talaga at nakasentro talaga sa Quezon City yung napakalakas na buhos ng ulan. Kaya ganun yung nangyari. Tama po, no? Base doon sa nakuha nating radar image, talagang yung Saturday na nagpaulan, yung event in particular, ay isang napakalaking thunderstorm cloud
na nakatapat lamang dito sa may bandang Quezon City area. Kaya kung mapapansin po nila or nabalitaan nila sa ilang bahagi ng Metro Manila ay kung hindi man nakaranas ng matinding pag-ulan ay hindi kasing dami ng ulan na naranasan natin dito sa Quezon City. Ilang bagyo pa po ba inaasahan natin para sa buwang ito? Well, sa buwan po ng September, inaasahan natin mula 2 hanggang 4 na bagyo ang posible nating ma-monitor at lagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan na posibleng 2 or at least 3 rito ang maglandfall. Kaya antabayanan din po yung mga monitoring natin ng mga low pressure na kadalasan ay nagkakaroon ng potensyal na maging bagyo at makapekto nga sa ating bansa. Tuwing kailan po ba nagkakaroon ng malakas at napakaraming buhos ng ulan tulad nung nangyari po nung Sabado? Kung mapapansin natin, Rapi, no, itong pag-ulan nung nakaraang Sabado ay halos naganap during the latter part of the day, yung makapananghali onwards. No? So kapag mga localized thunderstorm, mas malaki po ang tsansa na mangyari ito tanghali, hapon, or gabi. Lalong-lalo na kung wala namang bagyo at nangyayari din to kahit na doon sa mga buwan ng Marso, Abril, Mayo, kahit yung sinasabi natin na dry season, pwede rin mangyari ito. No? So anytime na mangyayari ito, nandito po yung monitoring natin. Ito nga yung tinatawag nating pag-issue natin ng thunderstorm advisory at mga posibleng rainfall advisory para magbigay ng abiso sa mga kababayan natin sa mga potential na impact nito. May malakas bang ulan na dala, malalakas na hangin, madaming ulan, o may mga pagkidlat at pagkulog ba na dala itong mga thunderstorm activity na ito. Of course, pwede rin po mangyari ito sa ibang lugar. Paano po kung hindi narinig ng ating mga kababayan yung advisory po ninyo? Ano po yung telltale sign na magkakaroon ng ganito kalakas na buhos ng ulan na localized sa thunderstorm? Well, normally kasi pag nag-issue po tayo ng tinatawag nating thunderstorm advisory, once na may na-monitor na tayong namumuong thunderstorm clouds or may existing na thunderstorm cloud sa isang lugar at nakita natin kumikilos papalapit nga ng isa pang lugar. No? So simula po ng alas 11 ng umaga, ng Sabado ay nag-issue na po tayo ng tinatawag natin na thunderstorm advisory. In particular, nung 12:52 po ng tanghali, nag-issue po tayo ng thunderstorm advisory number 3 at binanggit natin na posibleng nga makaranas ng pag-ulan hindi lamang Metro Manila, kundi yung mga ilang pangkaratig lalawigan in the next 2 to 3 hours. So again, dapat po talagang paghandaan at dapat huwag ipagwalang bahala kapag kayo po yung nag-issue ng localized thunderstorm dahil posibleng maging threat ito dun sa lugar na inyong binigyan ng warning. Tama po. No? Yung monitoring natin dapat ng weather ay hindi lamang tuwing may bagyo kasi karaniwan po yung mga kababayan natin nagtatanong lamang kung may bagyo kapag nakaranas ng pag-ulan. Dapat aware din po sila na ang mga pag-ulan ay hindi lamang dinadala ng mga bagyo kundi maging yung mga iba pang weather system gaya nga po ng localized thunderstorm, habagat, low pressure, mga iba pang weather system na pwedeng mag-ulan at magdulot nga rin po ng mga pagbaha, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas. So dapat huwag rin po mag-monitor sa balita at of course mag-subscribe sa inyong mga social media accounts para malaman yung pinaka-latest na impormasyon. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Mainit na balita, ipiniliwanag ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan kung bakit siya nagbitiw sa Department of Public Works and Highways. It's been lingering na dito, clamor, and I think for accountability and to give the President a fresh, yung mapurso lahat yung institutional reform that he would like to do. I think it would be better for me to for somebody else to take over. Meron na rin kami natutuklasan, but I think I'll leave it to Secretary Vince. I'll transfer the documents to Secretary Vince Dizon anytime na makapag-usap na kami. Nakapanayam siya matapos humarap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong umaga kaugnay sa flood control project. Isang linggo na ang kabi-kabilang riot sa Indonesia na nag-ugat sa umano'y korupsyon ng ilang opisyal ng gobyerno. Sobra-sobra daw kasi ang dagdag sahod at housing allowance na nakuha ng ilan nilang mambabatas. Lalo pang tumindi ang mga kilos protesta nang masawi ang isang motorcycle taxi rider matapos mabangga at makaladkad ng isang police car nitong Huwebes. May 4 na iba pang nasawi sa mga hiwalay na insidente. Nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng biktima si Indonesian President Prabowo Subianto at pinaiimbestigahan ang nangyari.
Pumayag na rin daw ang mga political party na bawasan ang mga benepisyo ng mga mambabatas para matigil na ang mga riot. Kinansila muna ang ilang kilos protesta ngayong araw matapos higpitan ang seguridad sa Jakarta. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Indonesia ang ating mga kababayan sa Jakarta. Pinayuhan silang umiwas muna sa malalaking pagtitipon na pwedeng pagmulan ng gulo. Wala namang napaulat na nasaktang Pinoy dahil sa mga riot. Ngayong Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, sumentro sa depensa sa mga dagat na sakop ng Pilipinas at pagpapayabong nito ang mensahe ng Stop and Salute flag raising ceremony kaninang umaga sa Rizal Park. Kahit masama ang panahon, dumalo pa rin ang ilang opisyal ng gobyerno, maritime industry workers at stakeholders, historians at media personnel. Naging speaker din ng event sina Presidential Assistant for Maritime Concerns Secretary Andres Centino, National Maritime Council spokesperson at Undersecretary Alexander Lopez at Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariala. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng whole-of-nation approach sa pagtanggol sa mga agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Heto na ang latest sa ilang ex-PBB celebrity collab housemates. Nag-flex si Kapuso Big winner Mika Salamanca ng kanyang deserved na latest achievement. May new car si Mika as part of her new blessing. Shinare niya ang ilang pictures habang nasa car siya. Say pa ni Mika kasama ang new car sa kanyang 2025 bucket list na na-unlock. Japan sa Japan! Instant bonding naman ang vibes ng trio ni na Ralph De Leon, Will Ashley at Shuvi Etrata o Ra Will V habang nasa Tokyo. Kita yan sa TikTok video na pinost ni Shuvi. May kanya-kanyang solo sayawan moment din sila. Ang Rawi nagkulitan sa kanilang duo video kung saan i-recreate nila ang one-arm challenge. At ang latest highlight ng trip ng Ra Will V ay ang pagsusuot ng traditional wear na kimono. Mga kapuso, Burr month na. Tinanong namin ng netizens ano ang pinakahihintay nyo kapag Burr season na. Ito ang sagot nila. Ang sabi ni Joseph Tolentino, pinakahihintay niya yung pag-uwi ng mga kamag-anak niya dahil halos lahat daw ay nasa ibang bansa at busy sa trabaho dito sa Pilipinas. Ang pinakahihintay naman ni Eric Padrinao ang hinihintay din ng lahat ng mga manggagawa. 13th month Yun. pay with groceries giveaway daw sana. Para naman kay Lumanta Vargas, most awaited niya ang paglalagay ng Christmas decorations, mga salo-salo at bigayan ng regalo. Hindi rin syempre mawawala ang bibingka, puto bumbong at mainit na tsokolate na hinihintay ni Cesalita de los Reyes. Gusto ko rin yan. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali.